Hello guys, good morning. 9F na tayo. Pang-anim na video na natin to under ng video number 9. So dugtungan ko yung karugtong doon sa follow to follow. Yun na kasi ang topic natin. Yung 9E kasi is nakafocus ay pinag-usapan natin is about sa Churi ng follow to follow. So sinasabi sa Churi, hindi siya assurance kasi hindi lahat ng fina-follow mo makikipag-engage sa'yo. So ang kailangan pa rin talaga is mag-create ka ng catchy na content. Ngayon, dugtungan ko yung doon sa huling yung doon sa huling video sa 9E na tungkol doon sa follow to follow. So, ang ituturo ko sa inyo, basic experience ko, much better sumali kayo sa group na ang title ay vlogging. Ibig sabihin, related sa vlogging ang topic. So, ngayon, anong advantages nun? Kasi iisa kayo ng interest. So, mostly nang sumasali dun, gustong mag-gain ng follower. So, magkaroon ng follower, magkaroon ng views. Yun ang objective dun. Versus sa sumali kayo, mag-focus kayo sa isa lang na content creator na 1 million ang followers. Tapos, sabi, okay lang yun. Magparamdam na kayo sa baba. Kasi ang point nila, nanood ka na rin lang ng video niya, dapat mag-comment ka para mapansin ka. Pero ang reality guys, every time nagko-comment kayo doon, ang nagkikinabang doon, yung may-ari ng page. Yun. Mas madami nagko-comment doon, madaming interaction, siya ang nakikinabang doon. Bukod sa views, kasi may bayad na rin ang text ngayon. 'Di ba? Alam natin na may bayad na yung text. Ano yung may bayad ngayon? Views, reels, tapos in-stream ads, which is the videos, my story, text, tsaka photo. 5 na ang binabayaran ngayon kapag monetize ka na sa content monetization tools. Kapag meron ka na yung 5 yun, may kita ka doon, pang-anim yung subscription, di ba? So, ngayon, yung 5 yun, kapag sumali ka, nag-join ka sa isang malaking content creator, pag sinabi mong malaki, expect mo na yung 100,000 above, di ba? So, pag sumali ka dun, or kahit 50,000 nga lang medyo paangat na yun, di ba? Pag sumali ka dun, nagko-comment ka na, sila ang nakikinabang, lalo pag monetize sila. Kasi meron namang may nakita ko 160 na followers, hindi pa siya monetize. Diba? Hindi siya monetize, wala pa siyang content monetization tool. So not all naman. So gawin na lang natin yung 100,000 above na monetize na or 50,000 followers na monetize na. So however na palagay naman na 10,000 followers, di ba? Pero 10,000 wala pa, maliit lang yun eh. Mga 50 above na monetize na. Doon ka nakikisawsaw, doon ka nakikisali, doon ka nakikicomment. Hindi mo alam, every time nagko-comment ka doon, may bayad yun. Kumikita sila, 'di ba? At kagaya ng binanggit ko sa video number 7, hindi na nila kayo ifa-follow. Bakit? Ang maximum following is 7,500 lang. Yun, walang 8,000. So, pansinin nyo, ang babantayan nyo pag nag-follow kayo ng isang account, isang page, or isang profile, tingnan nyo, ang pinapalo nila, following. Ibig sabihin, ang followers nila, 1,000,000, pero pinapalo nila, 100 lang, 200 lang. Tapos sasabihin nila, mag-iwan ng bakas kasi babalikan ko kayo. Paano nila kayo babalikan? Ifa-follow ba kayo? No. It's a big no, no, no. 'Di ba? Tapos ito pa, pag sumali kayo sa malaking content creator, lalo na yung content creator na million na yung followers, ang nangyayari doon, wag na wag kayong magfa-follow to follow doon sa mga nagsisend ng stars. Alam niyo kung bakit? Hindi kayo babalikan noon. Hindi kayo babalikan noon. Yun. Ang ginagawa nila, nagpapapansin sila doon sa may-ari ng page in giving stars, 'di ba? Para i-promote sila. Yun yung ginagawa nila. Pero kung below 5,000 ang followers mo, makikisawsaw ka doon sa malaking content creator. Pwede kang makisali doon, pero dapat yung page niya nakashare doon sa group. Pero da-direct kayo doon sa page account niya or profile account niya. Naku po, sayang lang yung time nyo. Sayang lang yung pagta-type nyo doon ng done pa, palo-palo. 'Di ba? Yun.
Ngayon, napatunayan ko legit yung salihan kong group na 715 ang followers. In what way? Yung ginawa, yung isang content creator doon, 30,000 na yung follower niya. Shinare niya yung isang content creator na 1.9 ang followers. So, in other words, indirect, hindi ang nakita doon sa group is the profile account na nag-share doon sa malaking content creator, which is 30,000 lang yung followers niya, shinare niya yung 1.9 ang followers. So ngayon, maraming nakikipag-engage using the video of the malaking content creator. So mas legit yung mga nag-interact doon, nagsasagutan, binabalikan ka. Rather than direct ka sa direct profile or direct page ng malaking content creator, doon ka makisawsaw, doon ka makikicomment. Ang makikinabang lang nun, yung may-ari ng page or may-ari ng profile account. Yun lang ang makikinabang. Yun lang ang makikinabang kasi direct sa kanya, monetize na siya, kikita siya doon sa mga text na mga sinasabi nyo, kino-comment nyo sa kanya. Pero in terms of return, yung may-ari ng page, hindi ka babalikan. And then yung mga sumasali doon, hindi din. Yun. Sipin mo, nakita ko talaga stats. Halos 80%, 75 to 80% yung shinare sa group, binalikan ako. Ang baba, ano ako ng 20. Nag-invite ako ng 20. O Dan, please pares back. Yung ganun. Sumasagot, binabalikan ako. Pero nung nagda-direct ako doon sa malaking content creator, doon ako nakikifollow. Wali. Matuwa ka na kung nag-follow ka ng 10 kung may babalik sa inyo isa o dalawa. Yun. So yan guys ang pinaka-tip ko sa inyo. Huwag kayong mag-focus sa mga content creator na maki-follow to follow sa kanila. Doon kayo sa groups. Sa groups kayo, doon din kayo mag-post ng text. Yun. Kasi kahit papano doon may pumapansin, kahit 2,000 pa lang followers mo, may sumasagot. Pero, yung strategy ngayon na nangyayari, i-share yung malaking content creator at doon nag-i-interact, doon kayo makisawsaw. Okay? So, I hope meron kayong natutunan doon sa mga na-share ko na inputs. So, kung gusto nyo mag-populate, pwede pa rin naman yung follow to follow. Kung walang pang paid ads, edi mag-follow to follow. Pero make sure nyo na huwag kayong makikijoin doon sa malalaking content creator kasi pakikinabangan lang kayo. Diba? Mag-share kayo, sumali kayo doon sa groups. Kasi ang groups, yung may-ari ng group, wala namang kita yun. Walang kita yun. So, ngayon, parang ano lang niya na siya yung admin. Kasi alam ko yun dahil meron din akong groups eh. So, ngayon, mag-focus kayo doon kayo makipag-interact. Kasi yun yung bumabalik under ng group. Pero individual, nako, walang kasiguraduhan kung yung na-follow nyo, ibabalikan kayo. Okay guys? So, I hope may natutunan kayo today. Okay? Thank you.